Are you out of your mind? Alam kong hindi akong ama ng anak mo. Pinaaangkin mo lang sa akin yan para may maging amang anak mo. Pero sorry, hindi ako tanga para mapaniwala mo. Kaya wag ka na magpapakita pa sa akin. Kung ayaw mong ako mismong papatay sa anak mo, dyan mismo sa sinapupunan mo. Banta ni Troy sa dalaga. Malakas na sampal kaagad ang dumapo sa mukha ni Troy matapos marinig ni Lisel ang sinabi niya. How dare you para pagbintangan ako ng ganyan? Alam mong ikaw lang ang lalaking unang nakakuha sa virginity ko. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo to anak? Gusto mong ako lang umangkin sa kanya dahil may iba kang nabuntis, hindi ba? Anong klase kang ama? Wala kang kwenta. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang ang pakatatandaan mo, Troy. Hindi rin ako tanga para bumalik pa sa'yo pag dumating ang araw na magkita man tayong muli. At sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang pagkikita nating muli. At simula ngayon, kalimutan mo nang may Lisel ka pang nakilala. Dahil kalilimutan ko rin na may Troy akong nakilala. Gigil na sabi ni Lisel sa binata bago niya ito iniwan. Ano? Ang hayop na yun nakuha ka pa niyang pagbantaan matapos kanyang buntisin? Pareho kayong nasarapan ng gawin yung batang yan. Tapos ngayon ikaw lang ang ako sa obligasyon na dapat ay kayong dalawang magkasama? Galit na sabi ni Chris habang nakatingin sa kaibigan. Alam mong hindi ko ugali ang maghabol sa isang lalaki, Chris. Kung ayaw niya sa akin at sa anak ko, wala akong pakialam. Bubuhayin kong anak ko. At kung dumating man ang araw na magkita kaming muli, sisiguraduhin kong may buhok ng anak ko, hindi niya mahahawakan. Huwag kang mag-alala, nandito lang naman ako eh. Uuwi ako sa amin sa probinsya. Ano, gusto mo sumama? Sige, pero okay lang ba sa magulang mo? Oo naman, mabait naman sila mama at papa eh. Kaya huwag kang mag-alala. Para doon ka na rin manganak. Ayoko naman na iwan ka rito. Sa akin ka pa naman iniwan ni Tita Diyos nang mawala siya. Salamat Chris ha. Hayaan mo magtatrabaho naman ako kapag hindi pa malaki yung tiyan ko. May ipon naman na ako eh pero mas gusto kong madagdagan pa yon. Lalo na ngayon na may laman na tong tiyan ko. Tatawagan ko sila mama at papa para makapaghanda na sila. Tumangulang si Lisel sa kaibigan niya. Saka siya nangihinang umupo sa sofa. Mabilis lang na dumaan ang mga araw. Nasa probinsya na sila Lisel at malugod naman siyang tinanggap ng magulang ng kaibigan niya. Kahit nandito ka lang sa bahay, wag ka ring masyadong gumalaw iha. Hindi lahat ng ipinagbubuntis malakas ang kapit, kaya habang maaga pa mag-iingat ka na sa bawat galaw mo. Paalala ng ina ni Chris kay Lisel. Maraming salamat po sa paalala, tita. Hindi ko nga po alam kung paano kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Huwag mong isipin ng bayad, iha. Alam kong kailangan mo ng karamay at kalinga. Kaya nandito lang kami. Huwag kang mahihiya na magsabi sa amin kung ano man ang kailangan mo. Tumango na gusto nang maiyak ni Lisel. Sobrang swerte niya na kahit wala siyang magulang, ay may mga tao pa rin na mabuti ang puso at handa siyang tulungan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakapasok na sa isang hindi kalakihang karinderya sa probinsya si Lisel at arawan ng sahod niya. Noong una, naninibago siya pero kalaunan ay unti-unti na siyang nasanay. Chris, ikaw na lang magbigay nito kay tita. Pandagdag dito sa gastos sa bahay. Nahihiya kasi akong magbigay sa kanya eh. Noong una kasi hindi niya tinanggap. Paliwanag ni Lisel sa kaibigan. Asus, bakit naman kasi nagbibigay ka pa? Di ba nga nag-iipon ka para sa panganganak mo? Para meron kang magamit na pera. Hayaan mo na, kasi may aumento na kasi yung sahod ko dahil sa performance ko. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Oo na, sige na, tatanggapin ko na to pero last na to ah. Kailangan mo pang mag-ipon para may pangbayad tayo sa ospital kapag nanganak ka na. Promise. Nakataas pa ang kamay niya na nakatingin sa kaibigan niya. Kaya bahagyang natawa si Chris sa kanya. After 8 months. Oh my gosh, Lisel, ang gwapo. Manang-mana sa walang hiya niyang ama, no? Napangiti na lang si Lisel habang nakatingin sa kaibigan habang gigil na kalong ang anak niya. Hoy, baka makalimutan mo anak ko yung kalong mo ha, hindi yan si Troy. Natatawang sabi ni Lisel sa kaibigan. Eto naman, oo naman syempre. Nakakagigil lang ang gwapo ng anak mo eh.
Kung ako rin mabuntis tapos kasing gwapo nito ang iluluwal ko, naku, hindi na ako lugi nito. Kaya tatanggapin ko ng buong anak ko. Nakangiting sabi ni Chris sa kaibigan. Nakangiti lang din si Lizelle habang nakatingin sa anak niya. Kung excited siya noon na masilayan ng anak niya, mas excited siya ngayon dahil nakita na niya ang gwapo nitong mukha na minana pa niya sa kanyang ama. Ilang araw lang sa ospital si Lizelle at nakalabas kagad siya. Nahirapan pa siya sa anak niya dahil ayaw nitong dumede sa kanya. Pero matyaga siyang ina. Kaya kalaunan ay dumede rin ang anak niya. Sobrang saya pa niya na makitang unti-unti nang lumalaki ang anak niya. Dahil ilang buwan na rin ito. Lizelle, ako na muna dyan sa bata. Kumain ka na't hinihintay ka na ni Chris sa mesa. Tita, umiiyak kasi pag pinapahiga ko si Sky. Ayaw kasing magpalagay sa kuna. Nahihiyang sabi ni Lizelle sa ginang. O siya, ako nang bahala sa kanya. Akin na yan si Sky at kumain ka na nga. Napangiti si Lizelle nang hindi man lang umiyak ang anak niya habang kalong ng ginang. Pakinggan mo na si mama at papa. Parang aputan nila si Sky dahil mahal na mahal nila ito. O diba? Sabi ko sa'yo sabik sa apo yung mga yan. Kaya si Sky na lang munang magiging apo nila. Ayoko pang mag-asawa, lalo pat parang malamig na sa akin si Lloyd ngayon. Bakit naman? Diba every week naman kayong nagde-date? Oo nga, pero mula nung nakuha niyang katawan at virginity ko, hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin. Agad na bilaukan si Lizelle sa isinubo niyang kanin, kaya mabilis siyang napainom ng tubig. Ano? Binigay mo na? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka nila mama. Paano pag nabuntis ka? Di dalawa na tayo. Nakangiting sabi ni Chris. Gaga ka talaga. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay, oo na, don't worry. May protection naman akong ginamit kaya hindi mangyayari yung nasa isip mo. Mabuti naman kung ganun. Oo nga pala. Mag-a-apply ako bukas sa city ng trabaho. Ano, sasama ka ba sa akin? Anong trabaho? Tagalista ng mga gwapo. Sabay tawa ni Lizelle. Palibhasa mahilig ka sa mga gwapo Ganti ni Chris. Nagsalitang hindi kinikilig sa gwapo? Nagtawanan ng dalawa habang nasa kainan. Habang naiiling na lang ang dalawang matanda. Habang rinig nila ang halakhak ng dalawa mula sa kusina. Hanggang sa sala. Ano? Okay na ba? Masayang nag-thumbs up si Lizelle kaya napangiti na rin si Chris. Ayos, ang galing mo talaga. Salamat Chris Kayo yatang swerte ko Natatawa niyang sabi sa kaibigan niya. Asus, sinabi mo pa. Uwi na tayo. Tara na, gusto ko na rin kurutin si Sky Natatawang sabi ni Chris. Sira. Naiiling na lang si Lizelle. Sa Maynila naman ay masayang niyakap ni Troy ang anak niya pagka-uwi niya sa kanilang bahay. Kahit pagod sa trabaho, ay todo alaga pa rin siya sa kanyang anak. Habang ang asawa naman niya ay busy rin sa kanyang pagmumodelo. Hindi pa ba umuwi ang Ma'am Ira mo dito sa bahay? Tanong niya sa yaya ng anak niya. Hindi pa po sir, ni text at tawag wala nga rin po Napabuntong hininga na lang si Troy habang yakap ang anak niya. Kakaibang nararamdaman niya sa tuwing yakap niya ang anak niya. Parang hindi siya masaya at parang hindi nabubuhay ang dugo niya sa tuwing yakap-yakap niya ang anak niya. Alam niyang may kulang sa kanya at yun ang hindi niya alam. Magbibihis lang ako, pakihawakan mo muna si Sofia. Sige po sir. Kapapasok pa lang ni Troy sa kwarto nila ng mag-asawa nang tumunog ang kanyang cellphone. Asan ka? Tanong ng nasa kabilang linya. Nasa bahay na. At ang asawa mo? Hindi pa umuwi. Oh, I see. Puntahan mo ako dito sa kinaroroonan ko. May ipapakita ako sa'yo. Pagod ako, Jerome. At aalagaan ko pang anak ko. Oh, come on, Troy. Hanggang ngayon ba bulag ka pa rin? Anong ibig mo sabihin? Puntahan mo nga ako rito para malaman mo kung anong ibig kong sabihin. Ibinaba ni Jerome ang tawag habang nakatingin sa babaeng kanina pa umiinom kasama ang isang lalaki. Ibang klase ka talaga, Ira. Nakuha mo na ang ipaako kay Troy ang anak mo sa ibang lalaki. Ginawa mo pa siyang yayo. Akala mo naman hindi ko alam kung sinong ama ng anak mo. Kung noon, naloko mong kaibigan ko. Hindi na ngayon. Kasalukuyang nakakandong si Ira sa isang lalaki nang bigla nilang may humila sa kanya. At kaagad na sinuntok ang lalaking kasama niya.
What the hell are you doing? Sigaw ng lalaki kay Troy. Troy, tama na! Huwag mo siya saktan! Sigaw ni Ira habang nakatingin sa lalaki. Hindi siya saktan, Ira? Hindi mo ba alam na minamanyak ka na niya? Hindi mo ba nakikita yon? Galit na sabi ni Troy sa asawa niya. So what? Aray, ano ba? Bitawan mo nga ako. Pero parang walang naririnig si Troy. Kinaladkad niya si Ira palabas ng bar, habang si Jerome ay nakasunod naman sa kanila. Naiiling na nakatingin siya sa kaibigan nang kaladkarin nitong babae papasok sa kotse nito. Pakawalan mo ako dito. Ano ba? Tayo na, Manong. Utos ni Troy sa driver niya. Pagdating nila sa bahay nila, ay nauna pang lumabas si Ira at diretsyong pumasok sa bahay. Pagkapasok niya sa kwarto, akmang isasara na niyang pinto nang iharang ni Troy ang kamay niya. Kaya kusang napaatras si Ira. Inilak ni Troy ang pinto at kaagad na hinablot si Ira at padaskal na pinahiga sa kama. Troy, anong gagawin mo? Ano ba? Bitawan mo ako. Nagpupumiglas ang babae pero walang-wala siya sa lakas nito. Hindi ka na kontento sa akin, di ba? Kaya gusto mong maghanap sa iba. Kaya maghanda ka, matitikman mo ngayon ang hinahanap mo. Troy, huwag mong ituloy yan, please. Maawa ka sa akin. Takot na sabi niya sa lalaki pero hindi nakinig si Troy. Walang awa nitong inangkin ng babae at halos wala na siya sa sariling katinuan. Kung hindi pa napagod si Troy ay hindi niya titigilan ng babaeng ngayon ay parang lantang gulay na nakatulog sa kama. You requested this kaya tanggapin mo kung anong parusa ko sa'yo. Mahinang ani ni Troy sa isip niya. Matapos maglinis ng katawan ay pinuntahan naman ni Troy ang bata sa kwarto nito. After 4 years. Mama! Masayang niyakap ni Lisel ang 4 na taon na niyang anak. I missed you, Mama. Malambing na ani ng bata sa kanya. I miss you too, my boy. At may pasalubong si Mama sa'yo. Masayang nagtatalon si Sky sa tuwa nang makita ang pasalubong ng ina. Nagustuhan mo ba? Opo, Mama. Salamat po. You're welcome, anak. Binuhat na niya papasok ang anak sa loob ng bahay at kaagad itong pinalaro. Nandito ka na pala, Lisel. Magandang hapon po, tita. Si Chris po pala. Nasa kwarto niya, puntahan mo na lang. Sige po, at bago ko po makalimutan, ito po pala yung para sa pangbayad natin sa kuryente at tubig, tita. At pangdagdag na rin po sa pangbigas natin. Naku, iha naman, itabi mo na yan. Para sa anak mo yan. Alam kong nag-iipon ka para sa pag-aaral ni Sky. Nakapagtabi na po ako, tita, kaya sige na, kunin mo na to. Pupuntahan ko lang po si Chris sa loob. Alam kong may gusto yung kainin eh. Hindi na nag-atubili pa ang ginang at tinanggap na lang ang bigyan ni Lisel sa kanya. Saka pa lang umalis si Lisel at pinuntahan ng kaibigan. Chris, may binili ako sa'yo. Mabilis na napatayo si Chris sa kinauupuan niya nang marinig ang tinig ng kaibigan. At nang buksan niya ang pinto, ay ang isang cellophane na hilaw na manggang dala nito. Oh, hindi yan green ha? Violet yan oh. Tignan mo oh. Minsan lang daw mamunga ang puno niyan dito sa atin. Kaya dinamihan ko na para hindi ka mabitin. Nakangiting sabi ni Lisel. Napayakap na lang si Chris sa kaibigan niya. Matapos siya nitong kausapin ay kaagad din itong umalis para makapagbihis. Dahan-dahan naman at baka mabulunan ka niyan sa kinakain mo. Sita ni Lisel sa kaibigan nang maabutan niya ito sa kusina. Sa sobrang sarap eh. Nakangusong sabi ni Chris. Napatawa na lang siya habang pinagmamasan ng kaibigan na ang takaw ng kumain. Tinuturing na siya nitong kapatid. Ganon din siya dito kaya kung anong makakapagpasaya dito ay ibinibigay niya. Hindi na iba sa kanya si Chris. Masayang namuhay sa probinsya sila Sky at Lisel. May maganda na rin siyang trabaho kaya hindi na siya nag-alala pa para sa future ng anak niya dahil may naipon na siyang pera sa bangko para sa kanyang anak. Talaga? Mamamasyal tayo? Oo naman, at isasama natin si Sky. Gusto kong igalang anak ko eh. Maliit pa lang siya nang huli tayo makapasyal. Wala ka bang pasok? Day off ko ngayon, ano ka ba? Kaya sige na, magbihis ka at alis na tayo. Nakangiting sabi ni Lisel sa kaibigan. Parang bata na sumunod naman si Chris sa kanya. Mula nang mabuntis ito ng boyfriend niya, ay tamad na itong gumalaw. Dala na rin siguro ng pagbubuntis niya yon
Dahil alam naman niyang masipag na babae si Chris. Pero ngayon, palagi na lang itong nakahiga sa kama at halos ayaw ng kumilos. Isang araw din ang inilaan ni Lizelle sa anak at kaibigan niya. Kahit papano, nakabawi na siya sa anak niya. Palagi kasi siyang busy sa trabaho, kaya palaging wala siyang oras para igala to. "Nag-enjoy ka ba, Baby Sky?" Tanong niya sa anak niya nang makauwi sila. "Of course, Mama. Thank you po sa laruan at sa masarap na Jollibee." Masayang pinisil ni Lizelle ang pisngi ng anak niya. Saka sila tumuloy na sa kwarto nila. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at mga buwan hanggang sa naging taon. Kailangan ng mag-aral ni Sky kaya excited na namili si Lizelle ng gamit para sa anak niya. Sandali lang, mister. Ako ang nauna dyan kaya bigyan mo yan sa akin." Sabi ni Lizelle sa lalaking kaagaw niya sa isang pencil case. "Miss, kita mo namang ako ang unang nakakuha nito, di ba? Tinangka mo lang agawin." Nakangising sabi ng lalaki kay Lizelle. "Sira ulong to, gusto pa yatang makipag-away sa akin ah." "Hoy, mister, kita mong pang lalaking color na yan kaya ibigay mo na sa akin yan." Kung ayoko, tsaka marami namang ibang color dyan, mamili ka nilang." Walang pakialam nitong sabi kay Lizelle. "Abay, ang hinayupak na to. Kung wala lang kami dito sa loob ng mall, nabigusan ko na to eh." Tinalikuran ni Lizelle ang lalaki pero hinawakan nito ang kamay niya na kaagad naman niyang kinuha. "Pwede ba? Huwag kang mangawak ng kamay." Inis niyang sabi sa lalaki. "Ang ganda kasi ng kamay mo eh." Nakangiting sabi ng lalaki kay Lizelle pero sinamaan niya lang ito ng tingin. "Hindi pasado sa akin yung pambobola mo dahil laos na ang style mong yan." Nahihiyang napakamot naman ng lalaki sa kanyang batok na animoy batang nahuli na may tinatago. "Ang taray mo naman, miss. Ang ganda mo pa naman." "Nangaasar ka ba talaga, mister?" "Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo." "Wow ha, ang galing mo talaga no. Kung wala lang tayo dito sa loob, siguradong nabigwasan na kita. Umalis ka nga. Huwag kang sunod ng sunod sa akin. Para kang aso na sumusunod sa amo niya. Kainis." Naiiling na lang si Jude habang nakatingin sa papalayong babae. "Ang taray, yan ang gusto ko sa babae. Yung marunong magpakipot." Natatawa nitong sabi. Kahit nasa counter na sila sinundan pa rin siya ng binata. "Talaga bang sinusundan mo ko hanggang dito?" May diin niyang bulong sa nakasunod sa kanya sa pila. "Bakit? Ikaw lang bang gusto magpa-counter, miss?" Sabay kindat sa kanya ng lalaki. "Pwede ba? Alam mo ngang daming counter dito. Hindi lang iisa o hindi lang dadalawa. Pero bakit dito ka pa rin sumunod?" May diin pa rin sabi niya rito. "Miss, di naman siguro bawal kung dito ako pumila, di ba? Tsaka, pakialam mo ba kung dito ako gustong pumila? Sa nagustuhan ko rito eh, ano magagawa mo?" Inirapan ni Lizelle ang lalaki at di na siya nagsalita pa. Hanggang sa Jude naman ay hindi na nawala ang ngiti niya sa babaeng nasundan. Hanggang sa makaalis ang babae sa mall ay nakangiti pa rin si Jude habang nakatingin sa babaeng kanina pa niyang inaasar. "I promise, I'll make you mine, Miss Sungit," sabi ni Jude habang papasakay siya sa kotse niya. Pagdating sa bahay ng tito niya ay pinuna kagad siya ng pinsan nang makita ang masaya niyang aura. "Aba? Mukhang may magandang nangyari sa lakad mo ah." Panunokso ni Steve sa pinsan. "Tutulungan mo naman ako, diba?" Sabay akbay niya rito. "Wow! At may paakbay-akbay ka na ngayon ah. Pero sige, tutulungan kita. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari." Sabay alis niya sa pagkakaakbay ni Jude sa kanya. "May nakita akong babae sa mall." Pag-uumpisa niya. "At gusto mong malaman kung sino siya at kung saan siya nakatira, ganun ba?" Pasimpleng tumikhim si Jude habang nakatingin sa pinsan niya. "Na-love at first sight kagad ako sa kanya eh." Nakangiti niyang sabi. "Wow! Mukha nga kasi hindi mo palang iba na ang nakikita ko." Nakangisi ring sabi ni Steve sa pinsan. "She's different with other women. Hindi siya madaling makuha sa isang salita lang, tulad ng ibang nakakasalamuha ko." "So, aasahan ko na bang mai-inlove na ang pinsan ko?" "Yeah." "Ayos, sa wakas." Nakipag-appear pa si Steve sa pinsan niya. "Troy, tama na please. Hindi ko na kaya, please. Maawa ka." Umiiyak na sabi ni Ira sa lalaki pero
Wala nang pakiramdam si Troy. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niya kay Ira hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay. Ikaw ang dahilan kung bakit tinalikuran ko mag-ina ko. Ang totoong mag-ina ko. Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo, Ira. Hindi ako titigil hanggang sa mabayaran mong ginawa mong paglilinlang sa akin at pagpapaangkin sa akin sa anak mo sa ibang lalaki. Galit na sabi ni Troy sa walang malay na babae. Dahil sa tulong ng kaibigan niya, ay nalaman ni Troy ang totoo na hindi niya anak ang batang pinaangkin ni Ira sa kanya. Sobrang naramdaman niyang pagkamuhi sa babae kung bakit ba naniwala kagad siya rito. Yun ang pinakamalaking pagkakamali niya. Bro, pakawalan mo na si Ira. Kawawa naman siya, hinahanap na siya ng anak niya oh. Totoong malaking pagkakasala niya sa'yo. Pero wag mo namang dungisan ang kamay mo sa dugo niya. Paano nilang kumakulong ka? Paano ang anak mo kay Lisel? Mabilis na tigilan si Troy dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Sa tingin mo ba, tatanggapin ka pa rin niya kung isa ka ng kriminal? Paalala niya ulit dito. Naaawa siya kay Troy dahil sa ginawa ni Ira dito. Pero mas naaawa siya kay Ira ngayon dahil halos hindi na itong Ira na nakilala niya. Dahil sa dami ng pasa sa katawan niya. Dahil sa ginawa ni Troy sa kanya. Hahanapin kong mag-ina ko. Hahanapin ko sila. Tutulungan kita na mahanap siya pero ayusin mo munang sarili mo. Hindi pwedeng ganyan ang mukha mo pag nagkaharap na kayo. Pangungumbinsi ni Jerome sa kaibigan. Mabilis na tumango si Troy kay Jerome at nakinig sa sinabi nito. Samantalang sa probinsya. Ay! Tili ni Chris nang makapasok sa kwarto ni Lizelle. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Bakit kumakatili ka dyan at makagalaw para kang bulatin na nilalagyan ng asin? Sita kaagad ni Lizelle sa kaibigan na makitang ginawa at ang pagtili nito. Grabe ka naman, Day. Sa kinikilig lang ako eh. Kinikilig ka? Kanino naman? Sa'yo, syempre. Kanino pa ba? What? At bakit naman, Aber? Hindi mo naman sinabi na may suitor ka na pala. At ang gwapo. Ano? Nananaginip ka ba o may lagnat ka? Tinabig ni Chris ang kamay ng kaibigan na nakapatong sa kanyang noo. Ano ka ba? Wala akong lagnat no? Hindi rin ako nananaginip dahil totoo ang sinabi ko. May lalaki sa baba't hinahanap ka. Kaya yun, kinakausap ni Mama. Ha? Sino raw ba siya? Jude yata yun? Kumunot ang noon ni Lizelle na nakatingin sa kaibigan. Wala akong kilalang Jude ah. Kung ganon, sino yung lalaking yun? May kasama pa nga siyang isa pang lalaki. Ang sabi, pinsan daw niya. Bababa ako para malaman natin kung sino ba yung tinutukoy mo. Sabay nang tumayo ang magkaibigan at sabay na bumaba papuntang sala. Oh, nandito na pala si Lizelle. Sabay na napatingin si Jude at Steve sa dalawang babae na bumaba sa hagdan. Wow! Mahinang bulong ni Steve sa pinsan niya. Kilala na niya kung sino sa kanila si Lizelle dahil nakausap na nila kanina si Chris. Iha, ikaw nang bahala sa mga bisita mo ha. Sa kusina lang ako. Alika na anak. Hinila na ng ginang si Chris papuntang kusina habang naiwan naman sa sala ang tatlo. Sa sasakyan lang ako insan. Mahinang sabi ni Steve sa pinsan. Nice to see you again, Miss Sungit. Nakangiting sabi ni Jude. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang bahay namin? Pinahanap ko, syempre. At talagang nag-abala ka ba para pumunta dito? Ano bang kailangan mo? Diretsyong tanong ni Lizelle sa lalaki. Ano ba sa tingin mong dahilan kung bakit hinahanap ng lalaki ang isang babae? Sagot ni Jude sa babae. Kung nandito ka para manligaw, umuwi ka na. Wala kang mapapala rito. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan muna ako sa'yo sa kakataliligawan? Mapaklang napatawa si Lizelle sa lalaki. Hindi ka rin mahangin ano? Kung magiging hangin man ako, gusto ko ikaw ang una kong ililipad. Nakangising sabi ng binata. Matalim na tingin kagad ang ipinukol ni Lizelle sa binata. Oh, relax. Para mo naman akong kakainin ng buhay sa tingin mong yan. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Nandito ako dahil gusto kong makita kang muli at makausap. Mama? Kaagad na nawala kay Jude ang atensyon ni Lizelle nang tawagin siya ng anak niya. May bisita ka pala iha. Pasensya na. Nag-aya na kasi si Sky na umuwi eh. Okay lang po tito, salamat po pala sa paggala sa kanya. Paano, maiwan ko na muna kayo ha?
Tipid na ngumiti si Lizelle sa matanda. Saka siya humarap sa bisita niya. Mama, sino po siya? Bisita siya ni Mama, baby. Kaya sige na, doon ka na muna kay Lola sa kusina. Nandun din si tita ninang mo. Tumango lang ang bata at kaagad nang umalis habang si Jude naman ay hindi makagalaw sa kinauupuan niya. Hindi pumasok sa isip niya na may anak na ang dalaga. Sa pananamit kasi nito ay hindi halata na may anak na ito. Nakita mo ng anak ko, pwede mo na sigurong itigil ang balak mo. Alam kong tulad ng iba, katawan ko lang din ang habol mo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na ituloy ang nais mo. Nainsulto si Jude sa sinabi ni Lizelle sa kanya. Parang nahulaan na niya kung anong tingin nito sa kanya. Malinis ang intensyon ko sa'yo, Lizelle. At nagkakamali ka nang iniisip tungkol sa akin. Ngumisi si Lizelle sa binata na animoy. Namangha siya rito. Sa tingin mo ba, mapapaniwala mo ko sa sinasabi mo? Nagkakamali ka. Alam kong ang katulad mo, katawan lang ang habol sa akin. Kaya kung maaari ay umalis ka na. Dahil hindi ko kailangan ng tulad nyo. Hindi magawang makapagsalita ni Jude. Kita niya sa mata ng dalaga ang galit. At kung ano ikinagagalit nito, ay iyon ang gusto niyang malaman. Aalis ako pero babalik pa rin ako rito. At gusto ko rin makilala ang anak mo. Tumayo na si Jude at lumabas na ng bahay. Mahihirapan ka sa babaeng yun, insan. Kaagad na sabi ni Steve nang makapasok siya sa sasakyan. I know, pero hindi ako susuko. Makukuha ko rin siya. Hindi man ngayon pero sisikapin kong hindi magtatagal ay magbabago ng pagtingin niya sa akin. Ngumisi lang si Steve saka nag-drive na. Ay, sayang. Akala ko pa naman may magpapakilig na sa'yo. Nangihinayang na sabi ni Chris. Tumigil ka nga dyan. Nakakatroma mga lalaki. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa akin ang sakit na naramdaman ko noon. Kung hindi lang dahil kay Sky, ewan ko kung nasa na ako. Kaya ngayon, tanging anak ko na lang ang nagbibigay ligaya at pag-asa sa akin para lumaban. Malungkot na sabi ni Lizelle. Alam ko namang hanggang ngayon, dala mo pa rin yung sakit na dulot ni Troy sa'yo. Pero matagal na yun eh. Bigyan mo naman ng puwang iba na pumasok dyan sa puso mo. Malay mo, isa na pala sa kanilang para sa'yo. Takot na akong sumugal, Chris. At kung mangyari man na may lalaking makakapasok sa puso ko, gusto kong tanggapin niya muna ang anak ko ng buong buo. Gusto ko na mahalin niya rin ang anak ko, bago ako. Sa madaling salita, makukuha niya lang ako kung makikita kong itinuturing niya na rin anak ang anak ko. Pero sa panahon ngayon, bihira na lang ang binata na mamahalin ka ng buo kahit may anak ka na. Kadalasan, kung may manliligaw man sa'yo, may anak din o hiwalay sa asawa niya. Ayoko nang may sabit dahil hindi lang ako magiging kawawa. Pati ang anak ko, kawawa rin. Mahabang litanya ni Lizelle. Yes, mother. Yun na lang ang naisagot ni Chris sa kaibigan niya. Isang araw, habang nagtutupi si Lizelle sa mga damit nila ng anak niya, ay bigla nilang nagtanong ang anak niya sa kanya. Mama, nasa heaven na po ba si Papa? Bakit hindi ko po siya nakikita? Inosenteng tanong nito. Saglit na natigilan si Lizelle sa tanong ng anak niya. Gusto niyang sabihin dito na patay na ang ama nito. Pero naisip niya, papaano kung darating ang araw na magkikita sila ng ama niya? Wala siyang sasabihin pero alam niyang hindi niya habang buhay na maitatago si Sky. Lalo pat magkamukha sila ni Troy. Baby, bakit mo naman natanong yan, Malambing niyang tanong sa anak niya. Sabi kasi ng kalaro ko wala daw ang papa ko. Ibig sabihin, nasa heaven na daw to. Saglit na papikit si Lizelle habang niyakap ang anak niya. Alam niyang darating ang araw na magtatanong ito tungkol sa ama niya. Pero hindi pa siya handa. Ayaw niyang sabihin muna dito kung ano man ang totoo. Baby, di ba mag-aaral ka na ngayong pasukan? Inilikunan niya ang usapan nila. Mabuti na lang at kumagat ang anak niya at nakalimutan na nito ang tungkol sa kanyang ama. Sa paglipas sa mga araw ay napadalas ang pagdalaw ni Jude sa bahay kung saan nakatira si Lizelle. At kahit wala ito doon dahil nasa trabaho ay matyaga pa rin siyang naghihintay habang kalaro ang anak ng dalaga. Tito Jude, wala ka rin po bang anak tulad ni Mama? Nakangiting hinaplis ni Jude ang buhok ng bata. Noong una ay takot itong lumapit sa kanya dahil na rin siguro sa paalala ni Lizelle sa anak niya.
Pero si Jude ang taong hindi madaling sumuko. Basta gusto niya, ay paghihirapan niya itong makuha. Wala pa, Sky. Ikaw ba? Gusto mo na ng kapatid? Nakangiti niyang tanong sa bata. Opo, gusto ko ng baby brother or sister para may kalaro naman ako dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Pag sinagot ako ng mama mo, gagawan ka namin ng kapatid. Basta, tulungan mo na lang ako na sagutin ako ng mama mo ah. Sure po, tito. Nakangiting sabi ni Sky. Napangiti na lang din si Jude habang nilalaro pa rin ang bata. Anong ginagawa niyan dito? Tanong kaagad ni Lisa sa kaibigan na makita nitong kalaro ni Jude si Sky. Kanina pa yan nandito eh. Alangan namang palayasin namin kaagad. Nakikipaglaro pa si Sky sa kanya. Matigas din palang ulo nito no. Nakakailang balik na yan dito. Sa tingin ko naman mabait naman siya. At tingin ko, tanggap niya naman ang anak mo. Hindi naman yan magpapabalik-balik dito kung hindi ano. Sa panahon ngayon, Chris, mahirap magtiwala. Lalo na pag hindi mo masyadong kilala. Di kilalanin mo. Malay mo naman, 'di ba? Mama, hello po. Kumaway si Sky sa kanyang ina pero hindi man lang ito lumapit sa kanya. Kita mo, pati anak mo gusto si Jude. Kaya sige na, kausapin mo na. Kawawa naman yung tao eh. Itinulak pa ni Chris ang kaibigan. Kaya wala itong choice kung di ang lumapit sa dalawang naglalaro. Baby, dun ka muna kay Tita Ninang ha. Kakausapin lang ni Mama si Tito. Sige po, bye Tito Jude. Bye baby. Pagkaalis ng anak ay hinarap kagad ni Lizelle ang binata. Hindi ka pa ba pagod? Kung sa palaging pagpunta ko ritong tinutukoy mo, basta para sa'yo hindi ako mapapagod. May anak na ako, Jude. Alam ko. At handa akong maging ama niya. Paano ako makakasiguradong totoong sinasabi mo't seryoso ka sa akin? Ngayon pa lang ay marami na akong naririnig tungkol sa akin. Kung bakit ako na meron ng anak na marami namang dalaga dyan at walang anak, bakit hindi nilang silang ligawan mo? Maaari mo pa silang ipagyabang. Hindi katulad ko na meron ng anak. Ano na lang ang sasabihin nila sa'yo? Lalaitin ka nila, Jude. I don't care kung anong sasabihin ng iba. Hindi naman silang importante sa akin. Kung hindi kayo ni Sky, kayo ang importante sa akin. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ko sa iyong mahal na mahal kita. Napabuntong hininga muna si Lizelle bago nagsalita. Sige, sa ikalawang pagkakataon, susugal ako. Kaya sana hindi ko naman maranasan sa iyong naranasan ko dati. Pinapangako kong mamahalin at iingatan kita, Lizelle. Thank you. At aasahan kong tutupad ka sa pangako mo. Masayang umuwi si Jude sa kanila. At kahit nakahiga na siya sa kama, ay para siyang teenager na nagpagulong-gulong dahil sa sayang nararamdaman. Na sa wakas ay sinagot na siya. At dahil hindi siya makatulog, ay ang cellphone kagad niyang hinagilap niya. Nasa kanyang number ni Lizelle kaya ititext na lang niya ito. Kakahiga pa lang ni Lizelle nang tumunog ang cellphone niya. Hi, hindi ako makatulog eh. Tulog ka na ba? Basa niya sa text ni Jude. Kakahiga ko pa lang, ba't hindi ka makatulog? Reply niya sa binata. Naiisip kasi kita. Para namang timang na nakangiting mag-isa si Lizelle habang hawak ang cellphone niya. Nababaliw na yata ako ah. Mahina niyang sabi sa sarili habang nagre-reply sa lalaki. Ang planong matulog ng maaga ay napunta na sa hating gabi. Kung hindi pa siya nalowbat, ay hindi siya titigilan ni Jude sa kakatext. Nangalay na rin ang mga daliri niya sa kakatype niya sa cellphone. Kinabukasan, pagkagising niya ay tinawanan kagad siya ni Chris. Ano nangyari dyan sa mata mo? Hindi ka ba natulog? Kaagad na sita ni Chris sa kanya. Malapit nang magmadaling araw akong nakatulog. Ano? Bakit? May masakit ba sa'yo? May lagnat ka ba? Wala. Ano ka ba? Masakit lang yung ngipin ko. Yun lang. Nawala na rin ngayon lang. Matapos kong maligo ng maaga. Palusot niya sa kaibigan. Tsaka sinaasarin na naman siya nito kung sasabihin niyang totoo. Ganun ba? O sige, kumain ka na. Oo nga pala. Isasama namin mamaya ni Lloyd si Sky ha. Pupunta yun dito mamaya eh. Tumangulang si Lizelle sa kaibigan at hindi na nagsalita pa. Mabilis lang na lumipas sa mga araw.
At naging mga buwan. Nag-aaral na si Sky habang unti-unti namang tumatatag ang relasyon ni Lizelle at Jude. Date? Oo, magdi-date tayo. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun pero kasi… Please, babe. Minsan lang kitang makasama ng matagal at mas lalo pa kitang matagal makakasama kapag nasa Maynila na ako. Pupunta kang Maynila? Aalis ka? Iiwan mo kami dito ni Sky? Hey, relax. Kaya nga gusto kitang makasama ng matagal dahil uuwi ako ng Maynila. Alam kong natatakot ka pero pinapangako kong babalik ako. Babalikan ko kayo ni Sky. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi maipaliwanag na lungkot ang naramdaman ni Lizelle sa mga oras na yon. Kahit naging romantic ang date nilang dalawa ni Jude, ay ramdam niya pa rin ang lungkot na malalayo na sa kanya ang lalaki. Sa ilang buwan na naging boyfriend niya si Jude, ay puro sayang ipinararanas nito sa kanya. Lalo na sa anak niya. Sobrang bait kasi nito sa kanya na minsan hindi niya naiisip na may ganun na ugali ang binata. Iba nung una niya itong nakita sa mall. Para kasi itong barumbado. Pero ngayon na nakasama na niya ito ng matagal, nasabi na lang niya sa sarili niya na hindi pala niya kayang mawala ito sa kanya. Mamimiss kita. Malungkot na sabi ni Lizelle sa binata habang yakap siya nito mula sa likod. Mamimiss din naman kita, kayo ni Sky. Pero kailangan kong umalis. Para sa atin din naman tong gagawin ko. Basta, hintayin mo lang ako, Tumangulang si Lizelle habang nakahawak sa dalawang kamay ng binata na nakapulupot sa bewang niya. Tuluyan ng umalis ng probinsya si Jude kasama ang pinsan niya. Kailangan na kasi niyang bumalik sa Maynila dahil sa kanya na ipinasa ng kanyang ama ang kanilang kumpanya. Nag-iisang tagapagmana si Jude ng kanyang mga magulang dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng mag-asawang Rosan at Conrado Coronel. Ilang araw palang nawawala si Jude sa paningin ni Lizelle. Parang hinahanap-hanap na niya ito. Walang text na itawag na mula sa nobyo niya. Kaya nag-alala siya. Baka kung ano nang nangyari dito. Iniisip mo na naman siya. Natatakot ako Hindi ko alam kung ano bang iisipin ko. Paano kung magkatotoong hula ko? Paano kung… Huwag kang ang nega dyan. Think positive ka lang dapat. Baka naman busy lang. May tiwala naman ako dyan kay Jude. Sabi ni Chris sa kaibigan. Bumuntong hininga lang si Lizelle habang nakatutok sa hawak niyang cellphone ng kanyang tingin. Sa Maynila, habang abala sa kanyang ginagawa, ay bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok doon ang kaibigan niya. Ano nang balita sa pinapahanap ko? Tanong kagad ni Troy sa kaibigan na makapasok ito sa opisina niya. Naandyan ang lahat ng tungkol sa kanya at kung saang lugar siya ngayon, kasamang anak niyo. Sabik na binuksan ni Troy ang brown envelope na inilapag ng kaibigan sa mesa niya at kaagad na tinignan ang laman nun. Malaki na ang anak mo at hindi maipagkakailan anak mo siya. Dahil sa kuhang-kuha niya mukha mo, manang-mana sa iyong anak mo. Anak mo na itinakwil mo noon dahil naniwala ka kay Ira at sa mga kasinungalingan niya. Kaagad na nag-init ang sulok ng mga mata ni Troy nang makita ang laman ng envelope na kalakip sa impormasyon kung nasaan ang hinahanap niya. Gusto kong puntahan kaagad sila. Gusto kong bumawi sa mag-ina ko. Yan ay kung hindi pa huli ang lahat. Natatandaan mo pa naman siguro ang sinabi ni Lizelle bago siya umalis, di ba? At sa tagal ng panahon na wala ka sa tabi niya, dahil kasama mo si Ira. Sa tingin mo ba, mapapatawad ka niya kagad? Kilala mo si Lizelle, bro. Siya ang klase ng babae na mahirap paamuhin at hindi madadala sa isang salita lang. Sinira mo ng tiwala niya sa'yo. Sa tingin mo ba kung makita ka niya, mapapatawad ka niya dahil sa ginawa mo? Alam kong hindi ka niya mapapatawad dahil sa sakit na dinulot at pagbabanta mo sa buhay ng anak mo. Sa tingin ko, kinakamuhian ka ni Lizelle hanggang ngayon. Mahabang sabi ni Jerome sa kaibigan. I'll do everything para mapatawad at bumalik lang siya sa akin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa kanya. Kaya gusto kong bumawi ngayon. Madali lang yang sabihin, pero mahirap yang gawin, lalo na kay Lizelle. I know, until now mahal niya pa rin ako. Naiiling habang nakangiti si Jerome na nakikinig sa kaibigan. Alam niya kasing may nobyo na si Lizelle, pero ayaw niyang sabihin dito ang nalaman niya. Gusto niyang ito mismo ang makatuklas ng totoo,
para maramdaman din niya kung gaano kasakit kapag pinagpalit ka ng mahal mo. Sabihan mo ko kapag pupuntahan mo na siya. Gusto ko ring makita si Lizelle at ang anak mo. Paalala ni Jerome. Gusto niyang sumama dahil gusto niyang masaksihan kung anong reaksyon ng kaibigan niya kapag nalaman nitong may mahal ng ibang babaeng gusto niyang balikan. Pag uwi ni Lizelle galing sa trabaho niya, ay sa kwarto niya kagad siya dumiretso. Wala pang anak niya dahil 4 PM pang labas nito sa school. Hindi naman siya nababahala dahil kasama naman nito ang 2 matanda na itinuturing na nitong lolo at lola. Wala din si Chris sa bahay nila dahil sinundo ito ng nobyo niya. Malapit na kasi itong mga anak kaya napapadalas ang pag-uwi ni Lloyd para maalagaan ang pagbubuntis niya. Kasalukuyan na siyang nasa kusina para maghanda ng lulutuin sa hapunan. Nang may biglang pumulupot na kamay sa bewang niya, napasigaw sa sobrang kaba si Lizelle. At nang makilala kung sinong nakayakap sa kanya mula sa likod, ay kaagad na pinaghahampas siya ni Lizelle sa dibdib. "Did you miss me?" Nakangiting tanong ng binata habang iniilagan ang mapanakit na kamay ng nobya. "Sira ulo ka ba? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Bakit ngayon ka lang, ha? At may pa do you miss me ka pang nalalaman? Alam mo ba kung ilang buwan kang walang paramdam sa akin? Na hindi mo man lang naiisip na nag-aalala ko sa'yo?" Bulyaw kaagad ni Lizelle sa binata. "Sorry na. Busy lang ako pero wag ka mag-alala. Nandito na ako. Namiss kita at si Sky." Malambing na sabi ng binata habang nakayakap na sa nobya. Yumakap din si Lizelle sa kanya at tinugon ng halik nito. Nang kapusin sa hininga ay saka palang bumitaw si Jude sa kanya. "Namiss kita at para makabawi sa hindi ko pagpaparamdam sa'yo, pinagluto ko kayo para sa hapunan." "Uwe, talaga ba?" "Yes, masarap akong magluto at ikaw pa lang ang unang babae na paglulutuan ko. At dahil special ka kaya special din ang lulutuin ko." Nakangiting ani ng binata. Agad na namula ang pisngi ni Lizelle dahil aminin man niya o hindi, kinikilig siya sa sinabi ng binata. Nakaupo lang si Lizelle habang si Jude naman ay nakaharap sa niluluto niya. Hindi naman mapigilan ni Lizelle na mapangiti pero agad din nawala ang ngiti niya nang maalala ang unang lalaki na minahal niya. Ganun sila dati ni Troy. Kaagad niyang pinilig ang ulo at kinalimutan si Troy at itinuon na lang ang atensyon niya kay Jude. "Tikman mo ang luto ko, love, kung papasaba sa'yo." Bumuka naman ang bibig ni Lizelle at tinikman ang luto ng binata. Masarap siya." Puri niya sa luto ng binata. "So, pwede na ba ako maging asawa mo?" Agad na lunok ni Lizelle ang tinikman niyang ulam dahil sa narinig. "Hey, are you okay? Tubig, uminom ka ng tubig." Tarantang binigyan ito ni Jude ng tubig. Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. "Okay ka na ba?" "Oo, okay na ako. Salamat. Bakit ba kasi napunta sa pag-aasawa?" "Bakit? Ayaw mo bang maging asawa ko?" "Siyempre, Natigil sa pagsasalita si Lizelle nang kaagad siyang ginawaran ng masuyong halik ni Jude sa labi. "Mahal kita ng higit pa sa buhay ko. Kaya naman gusto kitang makasama. Walang kondisyon ng pagmamahal ko sa'yo. Love kita kahit may anak ka pa. Ganoon kita kamahal." Madamdamin niyang sabi sa nobya matapos niya itong halikan. Parang matutunaw ang puso ni Lizelle dahil sa sinabi ng lalaki. Mahal ni Lizelle ang binata pero hindi pa niya kayang sambitin ang salitang I love you. Hindi naman problema kay Jude kung di pa kayang sambitin yun sa kanya ng nobya. Ang importante sa kanya ay alam na niyang mahal na siya nito. Hindi man sa salita, nakikita naman niya sa gawa. "Wow, ang sarap naman itong niluto niyo. Ikaw, Jude, ha? Ang tagal mong nagpakita. Ni text at tawag wala ka man lang paramdam. Alam mo bang umiiyak ng husto yung kaibigan ko habang wala ka? Akala niya iniwan mo na siya." Kaagad na sabi ni Chris nang makita kung sinong kasama ni Lizelle sa kusina. Kaagad na sinamaan ni Lizelle ng tingin ng kaibigan, pero si Chris ay tumawa lang. Kaagad naman itong pinaupo ni Lloyd sa upuan. "Tito Jude, nandito na po kayo ulit?" Masiglang sabi ng bata nang makita nito sa Jude. "Hello young boy, kamusta ka na rito? Nag-aral ka bang mabuti?" Tanong niya sa bata habang pumantay siya rito. "Oo naman po, tinandaan ko pong sabi mo na mag-aral ng mabuti para paglaki
May maipagmamalaki ako sa mama ko. Proud nitong sabi sa tito niya. Wow, very good. At dahil dyan may pasalubong ako sa'yo. Talaga po? Yes, halika samahan mo ko. Saglit na nagpaalam si Jude sa nobya at sa kaibigan nito. Saka sila lumabas ng bahay. Wow! Ang ganda! Hindi mapigilan ni Sky ang pagkamangha niya nang makita ang malaking Iron Man na binili ni Jude sa kanya mula pa sa Maynila. Nakangiting pinagmasdan ni Jude ang bata na sobrang saya sa pasalubong niya. Pero kaagad nang napalis ang ngiti sa labi niya nang may sasakyan na huminto katabi ng sasakyan niya. Alam niyang mayaman ang may-ari noon dahil sobrang kinis ng kotse at para bang kabibili lang nito. Chill lang na lumabas ng sasakyan si Jerome habang si Troy naman ay nagtataka kung sinong lalaking kasama ng anak niya. Kilala na niya ito dahil sa mga larawan na nakuha nito nung ipahanap niya ang mga ito. Tito, sino po sila? Bulong ng bata kay Jude. I don't know, baby. Hindi ko rin sila kilala. Balik na sabi niya sa bata. Magandang hapon. Bati ni Jerome sa lalaki. Magandang hapon din. Anong maitutulong ko sa inyo? Dito ba nakatira si Lizelle Goles? Ano pong kailangan niyo sa mama ko? Si Sky na ang sumagot. Parang magnet na dumikit kay Sky ang tingin ni Troy. Nakatuon lang ang tingin niya sa bata. At para bang kinakabisado niya ang mukha ng anak niya. Love, ang tagal. Nabitin sa area ang sasabihin sana ni Lizelle nang makita at makilala kung sinong lalaking kausap ng anak niya. Hindi siya kagad nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa dalawang tao na ngayon ay nakatingin na sa kanya. At nang matauhan ay mabilis niyang kinuha ang anak niya at itinago sa likod niya. Pinagsalikop din niya ang kamay nila ni Jude. Kahit nagtataka si Jude sa inakto ng nobya, ay sinakyan niya ito at hinapit sa bewang ang nobya habang hinahawakan niya si Sky. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung nasan ako? Hi Liz, kamusta ka na? Mas gumanda ka pa ngayon ah. Sa halip na sagutin ni Jerome ang tanong ni Lizelle, ay ibang isinagot niya rito. Boyfriend mo? Tukoy niya kay Jude. I'm her fiancé. Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa nobya ko? Si Jude na ang sumagot. Nang makita ni Chris kung sinong nasa labas, ay kaagad na kinuha niya si Sky at ipinasok sa loob ng bahay para hindi nito marinig ang pinag-uusapan ng mga tao sa labas. You're her fiancé? Madilim ang mukha na tanong ni Troy sa kaharap at batid sa boses nito ang sakit. Yes, why? Is there a problem? Tanong ni Jude sa lalaki. Yes, because I'm her boyfriend and the father of her son. Ang kapal naman ng mukha mo para ang kinin na anak mo ang anak ko. Kailan ka ba naging ama? Wala kang anak sa akin, tandaan mo. Hindi mo na anak ang anak ko. Anak ko lang siya at hindi sa'yo. Ano pa bang kailangan mo't nagpakita ka pa sa akin? Galit na sabi ni Lizelle sa binata nang marinig ang pag-angkin pa rin ito sa kanya na girlfriend niya. Gusto kong bumalik ka sa... Isang malutong na sampal kagad ang dumapo sa mukha ni Troy nang mabilis na nakawala si Lizelle sa pagkakahapit ni Jude sa kanya. Wala talagang kasing kapal yung mukha mo, no? Matapos mong pagbantaan ng buhay ng anak ko, may gana ka pang bumalik sa akin? Anong akala mo sa akin? Tanga? I know na malaking kasalanan ko sa'yo pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na nagsisisi na ako at handa akong gawin ang lahat, bumalik ka lang sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Troy sa dalaga at hindi iniinda ang sampal nito sa kanya. Babalik ako sa'yo? Para saan pa? Para saktan mo ako ulit? Kung noon nagawa mo yan sa akin, hindi na ngayon. Saka, hindi na ako babalik sa'yo kahit ano pang gawin mo. Dahil may mahal na akong iba at magpapakasal na ako sa kanya. Sabay salikop ulit ni Lizelle sa kamay niya sa kamay ni Jude. Tahimik lang si Jude at Jerome habang nakikinig sa dalawa. No, babe. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa lalaking yan. I know na mahal mo pa ako. I know na hanggang ngayon ako pa rin dyan sa puso mo. At ginamit mo lang ang lalaking yan. Please, bumalik ka sa akin. Kayo ng anak ko. Pangakong mamahalin at aalagaan ko kayong mag-ina ko. Eh bakit hindi mo kay Ira yan sabihin?
Mahal mo siya, di ba? Kaya mo nga ako iniwan at pinagbantaan. Dahil sa kanya. Sa kanya ka dapat magmakaawa. Tsaka hindi ka kailangan ng anak ko. Ako lang at si Jude ang kailangan ng anak ko. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang kung saan ka galing. At pagtuunan mo na lang ng pansin ng pamilya mo. Mahabang litanya ni Lisel. Wala na kami ni Ira. At wala rin kaming anak. Dahil hindi akong ama ng anak niya. Paliwanag ni Troy sa dalaga. Saglit lang na natigilan ng dalaga pero napangisi kagad siya na nakatingin sa lalaki. Wala na akong pakialam sa buhay niyo. Kung ano man ang naging problema niyo, labas na ako doon. Kaya kung maaari lang, umalis na kayo at wag na kayong babalik pa rito. No! Akmang hahawakan ni Troy ang kamay ng dalaga. Nang mabilis na nailayo ni Jude ang dalaga sa lalaki. Huwag mo siyang hawakan dahil wala ka ng karapatan pa para hawakan siya. Narinig mo naman sigurong sinabi niya. Umalis na kayo at wag na kayong bumalik pa rito. Kita ni Jerome ang sakit sa mga mata at mukha ni Troy. Alam niyang sobrang sakit ang nararamdaman nito ngayon. Pero ayaw niya pang mangialam sa dalawa. Lalo pat hindi lang basta nobyo ni Lisel ang kasama nitong lalaki. Ikakasal na pala sila. At sino ka para utusan ako? Wala kang karapatan na utusan ako. At kahit anong gawin mo, wala kang pakialam. Lalo na sa pagkuha ko sa babaeng unang naging akin. Ngumiti nang nangiinsulto si Troy sa lalaki. At sa halip na patulan ni Jude si Troy, ay nginisihan lamang niya ito. Masasayang lang ang oras natin sa kanya, love. Let's go sa loob. Baka gutom ng anak natin. Kailangan pa natin siyang pakainin. Kaagad nang tumalikod ang dalawa habang si Troy ay susundan pa sana niyang dalawa. Pero kaagad siyang pinigilan ni Jerome. Wala tayo sa teritoryo mo. Wala ka nang magagawa pa. Dahil ikakasal na si Lisel sa lalaking yon. Ngayon nairamdam mo na kung gaano kasakit ang naramdaman ni Lisel noon. Nung itakbil mo siya. Umalis na nga muna tayo rito dahil pinagtitingin na tayo ng mga kapitbahay nila. Hinila ni Jerome ang kaibigan at pinapasok sa kotse. Nang makapasok naman sa bahay nila si Lisel, ay bigla na lang nananghin ang tuhod niya. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ni Jude. Dahil kung hindi ay siguradong napaupo na siya sa sahig. Are you okay? Umiiling si Lisel at hindi na napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Kukuha lang ako ng tubig para gumaan ang pakiramdam mo. Mabilis na nakabalik si Jude at kaagad na pinainom niya ang nobya ng tubig. Ano nang nangyari? Nasaan ang hinayupak na yon? Tanong ni Chris sa kaibigan nang makalabas siya mula sa kwarto niya. Si Sky. Sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan, ay ang anak agad niyang hinanap niya. Nasa kwarto nila mama. Nilalaro nila. Anong nangyari sa pag-uusap niyo? Tanong ni Chris kay Lisel. Nang sabihin niyang lahat kay Chris ay, pati si Chris ay nanggigil kay Troy. Wala talagang pagsisisi ang nauuna. Palagi talaga tong nasa huli. Makahulugan niyang sabi. Hindi na nagsalita pa si Lisel habang hinahaplos pa rin ni Jude ang likod niya. Gustong i-comfort ni Jude ang nobya at damayan to, pero hindi niya alam kung anong gagawin at sasabihin. Kaya hanggang hagod lang siya sa likod nito. Baka sakaling maibsan ang nararamdaman nito ngayon. Ang buong akala ni Lisel ay okay lang na hindi makilala ng anak niya ang ama nito. Pero sa nakikita niya, ay gusto rin itong malaman kung sinong ama niya. Dahil nag-uumpisa na naman ang anak niyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Anak, kung sakali bang makilala mo ang iyong ama at kukunin ka niya mula kay mama, sasama ka ba sa kanya? Malungkot niyang tanong sa anak niya. Pupuntahan po ako ni Papa pero ayoko po. Ayoko pong maiwan ka, Mama. Kung kukunin ako ni Papa, sama ka po sa akin ha. Kaagad niyakap ni Lisel ang anak niya habang hindi niya mapigilan pang tumutulo ang luha niya. Kung ang tungkol sa anak niyang pag-uusapan, hindi talaga niya mapigilan ng umiyak. Malaki kasi ang sakripisyo na ginawa niya para sa anak niya. Kaya masakit sa kanya na malayo ito. Dahil ito nang naging buhay niya. At kung wala ito, hindi niya alam kung ano nang nangyari sa kanya. Lalo na nung nalaman niya na nakabuntis ng ibang babae ang ama nito. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Jerome sa kaibigan. Nasa isang hotel sila naka-check-in. Ayaw kasi niya na uuwi ng Maynila na hindi nakakausap si Lisel at ang anak niya.
Kakausapin ko siya ulit. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan niya, bumalik lang siya sa akin, gagawin ko. Hindi naman ganun kadali ang gusto mo, bro. Kung sa anak mo may karapatan ka sa kanya, pero sa kanyang ina, wala ka ng karapatan dahil binitawan mo na siya. At sa nakikita ko ngayon, mahal niya yung lalaking yun. At alam kong mahal din siya ng lalaki. I don't care kung mahal siya ng lalaki. Alam kong mahal pa niya ako dahil nakikita ko yun sa mga mata niya. Kahit gaano siya kagalit sa akin. Alam ko't nararamdaman ko na mahal pa rin niya ako. Huwag ka namang selfish, bro. Huwag puro sarili mo lang iniisip mo. Isipin mo rin yung nararamdaman ng iba at sa mga taong nasa paligid mo ngayon. Alam mo na kung anong pakiramdam ng ipagpalit. Ikaw ang unang gumawa niyan sa kanya, di ba? Kaya tanggapin mo kung nakahanap na siya ng kapalit mo. Ngayong alam mo ng totoo at nakita mo ng anak mo. Kung kakausapin mo man si Lisel, ang tungkol lang sa anak niyong pag-uusapan niyo. Alam kong masakit to para kay Lisel. Pero may karapatan ka pa rin sa anak niyo. Ayun na lang ang isipin mo. Sa halip na bawiin ang babaeng may nagmamay-ari na. Mahabang litanya ni Jerome sa kaibigan. Saglit na tigilan si Troy sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya matanggap na may pumalit na sa kanya sa puso ni Lisel. Saka pala niya naisip na sobra pa siguro doon ang naramdaman ni Lisel nang ipagpalit niya ito kay Ira noon. Sa paglipas ng mga araw ay hindi magawang kausapin ni Troy si Lisel. Sa tuwing nakikita kasi siya nito, ay kaagad itong umiiwas sa kanya. At palagi nitong kasama ang lalaking sinasabi na nobyo nito. Kaya naghahanap siya ng timing para makausap ito ng masinsinan. Okay namang lahat ng pinamili natin, love? Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ni Jude sa nobya nang isama siya nito mag-grocery. Nabili ko ng lahat, love. Salamat nga pala. Ikaw pa tuloy ang nakabayad sa lahat ng mga groceries ko. Konting bagay lang yan, love. I'm always here to help you kung kailangan mo ng tulong. Ganun kita kamahal. Namula ang pisngi ni Lisel dahil sa kilig. Sa tagal kasi nang hindi siya nakarinig na mahal siya ng isang lalaki. Ngayon ay masasabi niyang nahanap na niya ang lalaking tuluyan ng magpapalambot sa puso at tuhod niya. Sa bahay nila Chris ay nagpapabalik-balik ang buntis sa paglalakad. Habang hindi mapakali na nakasilip sa sala. Anak, huminahon ka nga. Alalahanin mong buntis ka at baka mapano yung anak mo. Kung hindi ka patitigas sa kakalakad mo dyan. Sita ni Melinda sa anak niya. Ma, kasi paano na lang kung makabalik na lang ang dalawa hindi pa rin umaalis si Troy. Baka magkasundukan pang dalawang yun pag nag-abot sila. Anak, parehong profesional si Jude at Troy. Sa tingin ko naman ay magkakausap silang dalawa na hindi nagkakasakitan. Pagdating nila Jude sa bahay, ay agad na nanigas si Lisel nang makita kung sino ang tao na nakaupo sa sala at kausap ang anak niya. Lumingon siya kay Jude na tila ba nagpapaalam siya nakakausapin lamang niya ito. Nakaagad namang tinanguan ni Jude. Nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salamat. Kaagad na tumayo si Troy sa kinauupuan at sinalubong si Lisel. Sa labas tayo mag-usap. Gusto ko magkausap tayong walang ibang nakakarinig kung ano man ang pag-uusapan natin. Kaagad na sabi ni Lisel nang makalapit sa kanya si Troy. Sumunod si Troy sa dalaga palabas habang naiwan naman si Sky kay Jude. Kung nandito ka para ipagpilitan ng gusto mong bumalik ako sa'yo, hindi na mangyayari pang gusto mo, Troy. Matapos mo akong iwan at ipagpalit noon kay Ira? Sinabi ko na sa'yong hindi na ako babalik sa'yo. Tapos na tayo kaya ayusin mo ng buhay mo. Makakahanap ka pa ng babae na mamahalin ka taalagaan. At pag dumating ang pagkakataon na yun, huwag mo na sanang saktan at hayaan pang babaeng yun na makawala pa sa'yo. Pinatawad na kita sa nagawa mong kasalanan sa akin dahil gusto ko na ring lumagay sa tahimik na buhay kasamang lalaking mahal ko. Thank you. At kahit papano mapapanatag ang loob ko na, pinatawad mo na ako. Masakit sa akin at tanggapin na wala ka nang sa akin dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero ano bang magagawa ko kung hindi na ako ang may-ari dyan sa puso mo? At ang tanging gusto ko nilang ngayon ay makilala ang anak ko. Makasama siya para makabawi naman ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo aabot pa sa korte para sa kustodiya ng bata. Alam kong mahal na mahal ka ng anak ko. At alam kong mahal mo rin siya kaya hahayaan kong sa'yo lang siya na manatili. At ihiramin ko lang siya kapag weekend para makilala naman siya ng magulang ko. Mahabang sabi ni Troy.
Kaya sobrang sayang nararamdaman ni Lisel. Akala niya'y mawawala na sa kanya ang anak niya. Salamat naman. Maaari mo rin naman siyang dalawin dito kapag hindi ka busy. O baka kung sa Maynila na rin kasi kami manirahan, madali mo na siyang makikita. Nakangiti niyang sabi sa lalaki. Pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Nahihiyang sabi ng lalaki. Sure, ano ba yon? Pwede ba kitang mayakap kahit sa huling pagkakataon? Saglit na tigilan si Lisel pero ngumiti pa rin siya. Sure, bakit naman hindi? Si Lisel na mismo ang unang yumakap sa lalaki at kita yun ni Jude na nakatayo sa may pinto habang nakatingin sa kanila. Thank you. Friends pa rin naman tayo, di ba? Oo naman, friends pa rin tayo. Magaan ang pakiramdam ni Lisel na nakipagkamay sa binata. Sa wakas ay ngumiti na ulit siya habang kaharap ang lalaki. Ipinakilala ni Lisel si Troy sa anak niya na ito ang kanyang totoong ama. Ang akala niya ay mahihirapan siyang magpaliwanag dito pero nagkamali siya dahil tanggap kagad ng anak niya na ito na ang kanyang ama. Hindi napigilan ni Troy na maiyak ng mayakap ang anak niya. Sasama ka ba kay daddy kung sakaling hiramin kita kay mama mo? Malambing niyang tanong sa anak niya. Oo naman po, basta papayag po si mama. Ayoko po kasi na umiiyak siya eh. Of course baby, papayag si mama. Basta para sa'yo. Nakangiting sabi ni Lisel sa anak niya. Masayang lahat dahil sa wakas ay tapos na ang paghihirap ni Lisel. Matapos din silang magkaayos ni Troy ay kaagad na ipinakilala siya ni Jude sa magulang nito. Dahil galing din sa mahirap na pamilya ang magulang ni Jude dati at yumaman lang dahil sa pagsisikap ng kanyang ama't ina ay mabilis nilang tinanggap si Lisel. Ang dahilan nila? Kung sino ang gusto ng anak nila na makasama nito habang buhay ay doon din sila dahil importante sa kanila ang kaligayahan ng kanilang anak. Paglipas ng ilang buwan ay tuluyan ang naisagawa ang pag-iisang dibdib ni Lisel at ni Jude habang si Troy naman ay nangihinayang na nakatingin lang sa babaeng noon ay minahal siya ng sobra-sobra. Pero sinaktan lamang niya. At kahit masakit pa para sa kanyang pagkatalo, masaya pa rin siya na nasa tamang tao ang dating mahal niya at alam niyang hindi ito sasaktan ni Jude. Labis ang pagsigaw ng mga tao bilang pagbati sa bagong kasal. Nakangiting inihagis ni Lisel ang hawak niyang bouquet sa likuran niya. Kasabay ng sigawan ng mga tao ang pagbagsak ng bouquet sa mga kamay ni Troy at ang ikinaingay ng mga naroroon dahil hindi lang pala siyang nakahawak sa bouquet at may babae ring nakihabol sa bulaklak. Kaya ang resulta, natumba silang dalawa. Naaliw naman ang mga naroroon na nakakita sa nangyayari. Habang si Lisel at Jude ay nagkatinginan muna bago tumawa at tinukso si Troy. Hindi man naging madali kay Lisel ang nangyari sa buhay niya. Kinayan naman niya ito kasama ang mga taong itinuring na siyang pamilya. Kaya nung gumanda na ang buhay niya, ay siya naman ang tumulong sa magulang ni Chris. Nasa probinsya pa rin ang mga ito pero hindi na sila naghihirap dahil may malaking halaga na ibinigay si Lisel sa mga ito. At para makapag-umpisa sila ng negosyo na pwede nilang pagkakitaan. Love, tignan mo ang headline oh. Diba si Troy to? Kaagad na kinuha nila silang hawak ng newspaper ni Jude at tinignan ang nakasulat doon. Bagay na bagay sila dahil tama ka nga pero walang makakahigit sa'yo. Sabay kindat niya sa asawa at niyakap ito habang kinikintila ng halik ang lieg niya. Umaga pa love, baka hindi ka na naman makapasok sa opisina mo dahil pagod ka na. Nakangiti niyang sabi sa asawa niya na tinawanan lamang nito. I love you so much love at hindi ako magsasawang mahalin ka. Salamat sa pagmamahal mo love. Pangakong magiging mabuting asawa ako't ina sa mga magiging anak natin. Thank you. Wakas.